Once again, good morning. We sometimes like to think of ourselves as being in control, as having everything under control. But the reality is that in so many ways, we are not in control. Usahay atong unaw-naon nga, kontrolado nato ang tanang butang. Kumbaga, wala tay angay nga, or walay angay kabalak-an ang uban tungod kay moingon kita nga kaya nako, kontrolado nako. Pero ang usahay ang tinuod, dili tanang butang kontrolado na to. Okay? Limitado lamang ang mga butang nga atong control. Og among other things, okay, usa niini, we cannot control how people would respond to us. Dili nato makontrola ang mga tao sa ilang pagdawat kanato. Dili kita makabuot nga dawaton kita niini nga tao. Okay? Naara kanila kung mudawat sila kanato o dili. Okay? We can offer someone the gift of friendship, for example, but we have no control over whether or not they receive that gift. Ang pinaka-the best nga example, ana nga, pwede nato nga ipaambit nato ang gasa sa pagpakighigala ngadto sa uban, pero naara gyapon nila kung dawaton na nila nga gasa or dawaton nila ang atong gipaambit nga pagpakighigala, no? Pakig-amigo ta sa uban, nara nila kung dawaton to nila nga amigo dili. Okay? Even Jesus had no control over how other people responded to him. Miski si Kristo, wala siya control kung kinsa or unsa kadaghan sa mga tao ang midawat kaniya. Okay? Gidala ni Kristo ang gasa sa presensya sa Dios ngadto sa mga katawhan, pero dili tanan midawat ana nga gasa. Okay? Dili tanan miila nga si Kristo mao ang Diyos nga mibisita sa iyang katawhan. Okay? In this morning's gospel, sa atong ebanghelyo karon kabuntagon, mao ni ang gipasabot ni Kristo nga nagsulti siya, nga namadlong siya sa mga lungsod sa Corazin, sa Bethsaida ug sa Capernaum. Okay? Tungod kay kining mga lungsura, dinhi kasagara nahitabo ang mga milagro nga gihimo ni Kristo. Paghingilin sa yawa, pag-ayo sa masakiton, okay? Pagbuhi sa mga patay, ang mga bakol nakalakaw, ang mga buta nakakita. Tanan nga mga milagro ang gipakita ni Kristo aron lang papamatuod nga siya mao ang anak sa Dios, siya mao ang Mesiyas. Pero karon gibadlong niya kining mga lugara. Ngano man, tungod kay despite sa tangahitabo nga mga maayo, especially sa mga milagro nga nahitabo niini nga mga lungsod, niini nga mga lugar, ang mga tao wala mo dawat kaniya. Okay, kining Corazin, Bethsaida o Capernaum. Matod pa niya nga, mas maayo pa kuno ang Tiro ug ang Sidon ug ang Sodom ug ang Gomora, mas maayo pa rin kuno ning mga lugara. Unya kini mga lugara, kung imo ning tanawon, mga pagano ni nga mga lugar. Naa sila'y mga Diyos ng ilang gisimba. Pero ingon si Kristo, mas maayo pa kining mga lugara. Kay kung kining mga lugara, didto ko mibisita, didto ko nagdala sa presensya sa Ginoo, didto ko naghimo og mga milagro, dugay ra kuno matud pa niya dugay ra na ginulsol ni mga tawhana. Okay? Og matud pa niya kini mga lugar pod mudawat pa ni sa akong presensya. Okay? The fact that people were graced by the Lord did not necessarily mean that they responded to that grace. Dili bot pasabot nga ang mga lugar sama sa Bethsaida, sa Corazin ug sa Capernaum, dili bot pasabot nga gigrasyahan sila nga ang presensya sa Dios anaa sa ilang lugar, pero dili but pasabot nga tanan tao midawat sa maong grasya.
Okay? Pare sa laguna nato god pag Domingo usahay daganta dire. Samot na pag naay mga event daganta. Pero dili tanan buot pasabot nga tungod gitan-aw nimo ang gidaghanon, dili buot pasabot nga kanang tanan midawat na sa Ginoo. Nakailag Ginoo, nahigugmag Ginoo. Mahinadlokon sa Ginoo. Diba? So mga igsoon, ang usa dai sa atong bantayan is dili gyud ta magbase sa gidaghanon. Okay? Magbase gyud di ta sa unsa man sa kalidad. Okay? Quality over quantity. Kay usay man gud abi nato pagdaghan okay kaayo. Yes. Nay mga panahon nga okay kay nang daghan kita. Pero ultimately ang gipangita sa Ginoo dili ang gidaghanon. Ang gipangita sa Ginoo ang kalidad. Okay? Ang quality. Mag-unsa man ang daghan kaayo. Pero dali ra pod mahanaw. Naka-remember ko sa katong sa una nga napaminegosyo namo sa among pamilya na maghimo mi og mga hollow blocks. Usagid sa mga prinsipyo sa akong papa. Nganong katong mga early days sa among negosyo, nganong kusog kayo ang among negosyo o daghang tawo gyud no kaluy-an sa Ginoo, daghang tawo mo palit sa among mga produkto na hollow blocks. Tungod kay ang prinsipyo sa akong papa mao ni. Okay? Dili matod pa niya, dili ko muawat sa uban nga sa isa ka sako nga semento tag usa ka gatos kapin ang ilang mapagawas nga hollow block. Ang ako 80 gina pinakataas na ng 80, pinakamubo na 70 or 65. Ngano man matod pa niya tungod kay mag-unsa man ang daghan kay mong mapagawas nimo sa isa ka sako. Pero inighawid sa customer na pudpod. Tungod kay ngano man, kay ang quality ba, mabahin man. Tungod kay ang usa ka sako, no? Tungod kay daghan man ang imong himuon nimo, usa gatos kape ang uban manghimuay, ang uban pag hollow block makers tag 110, 120, uban mo gani 130 kaya himuon ng hollow block. Ang simento ba, no? Ang kadaghanon sa simento nga masagol, mabahin na sa tungod kay daghan man. Pero kung gamay ray mo ipagawas kanang 80, no, 70. Kaniadto na ami gitawag nami produkto nga gitawag nga mga special hollow blocks. No, kini mga special hollow blocks. Okay? Mas kung ang regular hollow blocks 80 pinakadagan, kining special hollow blocks. Special gid ni kay ang pagawas gid ani sa isa ka sako 50 ra ka buok. So mas lig-on pagid kay siya ug tinuod gid nga lig-on. Kay inighawid sa customer gyud. Di gid kamahayan, di gid ingon nga mapudpod. Bisan pag pwede pa gyud nimong himuong barbell, amo pa tong himuon sa unang kanang pang-exercise ba kay anak kitungod sa kalig-on ba. No? Na bisa pag ipanglabay-labay ra namo dito sa balas, di man mapudpod. No? Ang punto ba nga usahay naka-focus ta sa pagpadaghan. Usahay naka-focus ta nga, karon nga tuig dapat 50 ka tawo ako masangyawan. No? Pero wa ta masayod nga atong gisakripisyo ang kalidad tungod lang kay ang atong giapas ang gidaghanon. Unya wala ra ba nag-ingon ang Ginoo nga ang pinakadaghan og masangyawan og maluwas nga kalag maoy malangit. Wala ra ba nag-ingon ang Ginoo ana? Okay? Unsay gisulti sa Ginoo? Okay? Ibalita ang maayong balita, imantala ang maayong balita. Maura. Wala nang ingon si Kristo nga ang isa ra ka buok masangyawan sureball dito sa imperno. Wala nang ingon si Kristo ana. Okay? Mauna nga ingon si Kristo nga may pa ni mga pagano nga mga syudad. Kay kung didto pa ko nag-adto, kay kani nga panahon ni Kristo wala naman ang Sodom ug Gomora. Ang Tiro ug Sidon naan ni noon. Okay? Imagine na, Sodom and Gomorrah pa lang,
unsa na ka makasasala nga lugar. Okay? Naa diya ang mabitaw nga ang kanang word nga sodomy. Diya gikan na sa ngalan sa lugar kanang Sodom. Kay naa diya uso diya ang kitawag nga sodomy. Ang sodomy ba nga ang lalaki ug lalaki mag-unay, ang babae mag-unay. Okay? Natanan din na. Tanan ba? Prostitution, na kanang perversion, no? Binayot, tinumboy, na tanan. Mag-inunaya, patay, kawat, tanan. Mabitaw nga grabe ang silot sa Sodom ug Gomora. Gipaulanan gid sa Ginoo og kalayo. Kay aron nga papha nini nga kalibutan. Kay grabe, walay pag ginulsol. Okay? Pero tanawa sa ingon ni Kristo. It will be more bearable. Mas madawat pa noon kuno. Okay? Mga igsoon, we have been graced by the Lord in many ways. We have the gift of the Lord's presence in His Word, in the sacraments, and with each other. Okay? Mga igsoon, gigrasyahan kita sa presensya sa Ginoo. Gigrasyahan kita sa Ginoo sa daghan nga mga pamaagi. Pinaagi sa iyang pulong, sa iyang mga sakramento, ug pinaagi sa usag-usa. The question is, gidawat ba nato ang Ginoo? Okay? Dili na ta mulayo pa. Dili lang sa atong level, sa atong simbahan. Okay? Gidawat ba nato ang Ginoo? Okay? Daghan na kaayong mga testimonya, daghan na kaayong mga milagro nga atong nadungog, nakita, nasinati, nga nagpamatuod nga naagyoy Ginoo. Ang pangutana, parihas bata og batasan niini mga taga Betsaida, taga Corazin, taga Capernaum, nga despite nga nakakita, nakasinati sila sa mga milagro ug buhat sa Dios, pero wa nila gidawat gihapon ang Dios. Ingana ba ang atong batasan? Okay? Mao na mga igsuon, dili nato sayangon, no? Kay basin unyag mga paphapot ta niini nga kalibutan. Basin unyag makaingon ang Ginoo nga mingon niya ang Ginoo nga mas maayo pa tong mga kulto kaysa sa CCR. Kay ang mga kulto kung didto ko nagpadayag, nanggihinulsol na to sila. Pero ang taga CCR in town wa gyud. Ha, sugot mo inganaon tas Ginoo. Kita na sunod sultian sa Ginoo na. Mas maingon ang Ginoo nga mas maayo pa tong mga relihiyon nga mga pagano kaysa inyo taga CCR. Sige lang mogyawit diya, God is good all the time. Pero wa gid mo mudawat sa akong presensya. No? Or worse, maingon ang Ginoo nga mas maayo pa ning mga kuan, mas maayo pa ning mga way alamag kaning mga bata pa sa espirituhanong pagkinabuhi kaysa inyong mga pare, mga diakono, mga obispo. No? Gipang-ordinahan mo, dugay na mo nangalagad nako, wali-wali mo diya, mura mog mga correct, pero wa gid ta mo mudawat nako. Magoy pagkaluoy. Di ba? Maunay atong ebanghelyo karon. Okay? Hinaot nga madawat nato ang grasya o presensya sa Ginoo. O pinakalabaw sa tanan, mutuo ta sa Ginoo. Amen ba? Mutuo ta, dili ta magpagayag ulo. No? Dili ta mo awat aning ubang lugar. Mabitan ningon si Kristo nga, woe to you. Ang Bisaya sa woe to you is pagkaalaot. Grabe. Sa iyo nang kadana. Pagkaalaot nimo. Alaot gyud ta. No? Makadungog ta sa Ginoo pinaagi sa balasahon. Makasinati ta sa Ginoo pinaagi sa mga sakramento. Pero ngano di ta mutuo Ginoo? Nganong wa gyud ta nagbag-o sa atong kinabuhi? Nganong mang wala nato tumana ang mga sugo sa Ginoo? Okay? That's why we have to learn, we have to teach
teach ourselves to respond to the graces the Lord has given us. Mga igsoon, let us not doubt God. Dili ta magduwa-duwa sa Ginoo. Dili, okay? Especially kung dugay na tanga Kristohano, no? Kay, kung dugay na kaayo ta, unya, wala pagyapon ta, murag maglisod gyapon ta og kanang tuo sa Ginoo. Nya, dugay na kita nahimong Kristohanon. Ang problema, wala sa Ginoo, mga igsoon. Nasa ato. Okay? Nasa ato. Okay? Mawabitan ng ingon ni Kristo nga ang naulahi, nauna. Kaya kita nag-una unta, pero naulahi na hinuunta. Kaya katong mga naulahi, nauna na hinuun nato. Ano man, tungod kinaay problema sa ato. Okay? Mga igsoon, dili ta gusto ignon ta nga alaot ta. Ako personally, di ko gusto nga ignon ko sa Ginoo pagkalaot ni mo Rexman Lantaw. No? Dako dili ko gusto ana. Ang gusto nako nga madungog sa Ginoo ug akong gipangandoy gyud nga well done, good and faithful servant. Mao gid akong gusto madungog sa Ginoo. Ako nang gipangandoy. Personally grasya uban sa grasya sa Ginoo ug kong gitugot niya. Pero maningkamot gyapon ko. Okay? Pero dili ko musugot nga ignon ko sa Ginoo nga pagkalaot nimo Rex, pagkalaot nimo Junel, no? Pagkalaot nimo Reste. Dili ko musugot, dili ta musugot ana. Kay ngano man, sayunan ka itandi ka sa Ginoo dito sa mga makasasala nga mga lungsod. Puro bag abi nimo usayo nagunahuna man gud ta nga matarong kita. No, pero say ang tinuod di kita di itong alaot, kita ditong kuan, kita gato kanang alkansi ba. Nagunahuna lang ta nga murag labaw ta ana. Mao na mga igsuon. Let us receive God. Dawato nato ang Ginoo. Niini nga simbahan nakakita na ta kung unsa mamuhat ang Ginoo. Ug wala pa mahuman ang Ginoo. Okay? Og in fact gani mga igsuon, kung unsa gi makapahimot bitaw sa Ginoo, unsa ingon ni Kristo kan Tomas, bulahan kadtong mituo bisan wala makakita kanako. Mga igsuon, dili na ta magpaabot nga naapay milagro unta nga mahitabo, ayat ta mutuo sa Ginoo. Kay matod pa ni Kristo, bulahan daw kadtong mutuo kaniya bisan wala nakakita niya. Di ko gusto ignon ko sa Ginoo nga pagkaalaot nimo. Gusto ko ignon ko sa Ginoo pagkabulahan nimo. Blessed are you. Diba? Sama si ang gingon kang Pedro, diba? Bulahan ikaw, diba? Simon, nga anak ni Jonas, diba? Blessed are you, Simon, son of Jonah. Okay? Kana noon, kanang panalanginan tas Ginoo mo ana nindot ipaminahon. Kasi ignon kas Ginoo pagkalaot nimo. Okay? Mga igsoon, magulat pa ka lugar nga si Ate Inday Pulizon makakita sa gikan sa pagkabuta niya mutuo ka nga agkay naagid ay Ginoo. Sus, tuo na gid ko. Ako na mismo moingon nimo pagkaalaot nimo. Dugay ka kaayo diri. Okay? Dili pa ba igo nga nabati og nasinati nato ang presensya sa Ginoo niini nga simbahan pinaagi sa iyang pulo og mga sakramento? Magulat pa ba ta nga ang ostya magdugo? Or ang ostya mugawas diha ang naong ni Kristo? Ayat ta mutuo nga mauna ang tinuod nga lawas og dugo ni Kristo? Okay? Tanawan niya, sige kung pamalandong ba? Dagan kay nga lugar diri sa kalibutan wherein ang mga milagro diya sa Eucharistia. Sige kung pamalandong, mahitabo ka na din sa CCR. Okay? But at the same time, nakapamalandong po ko kausa. Nakahuna-una ko nga, dili na siguro na mahitabo diri sa CCR. Dili tungod kay laog ang Ginoo, dili. Dili na mahitabo din sa CCR nga naay milagro diya sa nga ang ostya may magdugo o mogawas ang naong ni Kristo. Nga naman, tungod kay kakita na ang Ginoo nga ang taga-CCR mismo nitoo nga ang Eucharistia mao ang tinuod nga lawas og dugo ni Kristo.
unsa pa may ipakita pa nga nituo naman ta. Amen ba? Okay. Kay ang recent nga milagro sa Eucharistia nga gi-verify sa Catholic Church, okay? Nahitabo ni 2012 sa India. Sa dihang kamulog pangalawat, no? Dili pangalawat. Sa dihang giisa sa pare, di ba? Iisa man na, di ba? Sa pare ang kuan miingon siya nga sa gabi wala pa siya namatay ang atong Ginoong Kristo may kuha sa pan ana. Iya rin nang iisa dayon, di ba? Sa dihang pag-isa niya sa ostia, sa presider's host, no? Pag-isa niya, natingala siya kay pagbaba niya sa ostia, na ay migawas nga dagway sa ostia. Okay? Og kadto nga dagway, no? Okay? Wala to siya nawala. So giisip to nila nga milagro. So gihimo sa parish priest, gitawagan niya ang opisina sa iyang obispo, okay? And then the bishop, okay? Ningon ang bishop nga ikuan lang na father, itago lang na nga i-secure lang na siya. So gibutang nila sa glass until gitawag nila sa Vatican, okay? And then nagsugod dayon ng investigation. Kay imbestigahan man na kung tinuod ba gid nga milagro or naabay gihimo nga kanang gitamper ba or unsa. Okay? And bag-o lang gyud karon nga tuig, I think a month or 2 months ago, bag-o lang gyud gi-approve. No, imagine pila ka tuig to. 2012 na 2025 na karon, that is 13 years. After 13 years, gideklara nga kato siya is gitawag nga Eucharistic miracle, milagro nga nahitabo diya sa Eucharistia. Okay? Nga ang dagway, naagi dagway, makita ninyo. Kung nalimot lang ko sa picture o kuan, pakita sa inyo. Naagi dagway. Dagway sa tao. Naibuhok. Naa sa tunga sa ostia. Okay? And now, tungod ato nga Eucharistic miracle, katong nga lugar, kung asa to nahitabo, kung asa to nga parokya na butang, ang mga tao dito, they really believe, naghinulsol sila, ug mas daghan pa noon ang nituo sa Ginoo nga mga Indian. Okay? So, sige ko malandong lagi nga, may tabo lagi baka na sa CCR. Ako, siguro, pag itugot sa Ginoo, but at the same time, kapabalandong po ko, dili na. Kay, kabalo ang Ginoo nga nituo ang mga taga-CCR. Kung dili manggaling tanan nato diri, at least most of us nagtuo na ta. Amen ba? So mga igsoon, bisan pag wala ang physical gid nga presensya sa Ginoo nga si Kristo mismo ba nakauban nato dinhi, pero kabalota nga ang iyang presensya diya sa pulong og mga sakramento na uban ka nato. So unsa pa may atong langayan? Ignon ta nga alaot or ignon ta nga bulahan? Amen ba? Palihog manindog.